Nakatanggap ng radio challenge mula China ang eroplanong sinakyan ng COMELEC officials papuntang Pag-asa Island. Dinayo ang isla ng mga opisyal para sa panibagong round ng voter registration na ikinasa rin sa buong bansa. Live mula Palawan, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, nagsimula na nga po ang voter registration sa buong bansa at para bigyan po ng diin yung kahalagahan niyan ay nagpunta pa sa Pag-asa Island sa Palawan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Bumiyahe patungong Pag-asa Island sa Palawan ang delegasyon ng Commission on Elections sa pamumuno ni Chairman George Erwin Garcia sa unang araw ng voters registration sa bansa. Kasama si COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr., pinangasiwaan ng COMELEC ang pagrerehistro ng may 50 karagdagang botante ng isla. Marami sa kanila registered voter ng ibang lugar na nagpapalipat na ngayon sa Pag-asa Island. Kahit nasa mahigit 500 lang ang botante dito sa Pag-asa Island, nais daw ipakita ng COMELEC ang kahalagahan ng pagpaparehistro at ang pagbibigay halaga na rin sa Pag-asa Island bilang bahagi ng ating bansa. Kaya naman malalim daw ang kahulugan ng pagboto para sa ilang botante ng isla. Bilang teacher po dito, isang napakalaking karangalan na po dito na makapagturo po dito sa Isla ng Kalayaan at lalo pa pong nakaka-proud na magiging botante na po ako ng Pag-asa po. May participation sa pagbili ng leader. May paglalaban pa yung isla na ito. Marapat lamang na ang COMELEC ay magpakita at magpatunay na kaya namin puntahan ang kahit saang parte ng ating bansa. Nangangahulugan Pilipinas ito. Yan po, wala na pong kaduda-duda. Bagamat nasa labas ng 200-mile exclusive economic zone ng bansa ang Pag-asa Island, bahagi ito ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Tiniyak ng AFP Western Command ang seguridad nito, lalo't tanaw na nakapaligid dito ang ilang artipisyal na isla ng China. Nag-radio challenge nga ang China sa eroplanong sinasakyan ng COMELEC bago ito lumapag sa Pag-asa. Nakikisa po kami sa mga activities ng COMELEC dito sa Pag-asa Island. Ito po ay pagpapatunay na ito po ay atin ang Pag-asa, atin ang Kalayaan, West Philippine Sea, atin po ito. Maagang pinilahan kahit ng mga senior citizen ang registration ng bagong botante at mga lilipat na botante sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. Inaasahang magkakaroon din ng satellite registration sites sa mga mall at ilang paaralan. May ganyan na sa Dagupan City National High School para mas madali sa mga kabataan ang magparehistro. Pero mas marami rin ang pumila sa mismong tanggapan doon ng COMELEC. Sa COMELEC Batangas City, naging problema ang maliit na espasyo ng kanilang tanggapan na kailangan pang akyatin dahil nasa ikalawang palapag ito ng gusali. Tinatayang nasa 3 milyong botante sa buong bansa ang maaring makapagrehistro para makaboto sa 2025 national and local elections. Pasok basta edad 18 years old o higit pa sa araw ng eleksyon, residente ng Pilipinas nang hindi bababa ng 1 taon at 6 na buwan ng residente sa lugar kung saan nais bumoto. Magdala lang ng identification document gaya ng national ID, postal ID, student ID, senior citizens ID, driver's license at iba pa. Kayo pong lahat ng mga kababayan natin, more or less 3 milyon kayo. Kababayan natin sa abroad, more or less mga 10 hanggang 12 milyon kayo. Sana naman po magpaparehistro tayo bilang isang botante. Mel, extended naman ang registration ng COMELEC hanggang Sabado mula po yan 8 a.m. hanggang 5 p.m. para mas marami ang makapagrehistro. Yan muna ang pinakauling ulat mula dito sa Puerto Princesa, Palawan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.